So, hi guys! Good evening! So, ngayon meron tayong bagong pag-uusapan. Magbigay lamang tayo ng point of view dito sa isang comment ni ate na ang sabi niya, dapat si Bian hindi rin nag-live sa TikTok para laging masabik mga fans. Okay, kayong mga fans, dahil kasali kayo dito sa usapan na to, anong masasabi nyo sa comment ni ate? Lalo na sa mga taong nanonood mismo sa live ni Beyonce sa TikTok, 'di ba? Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog, Kalinga Prab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So itong si ate ay nag-comment siya doon sa comment din mismo ni Kalinga Prab sa live ni Sir July nung nakaraan, na ang sabi ni Kalinga Prab konting konsiderasyon lamang ang hinihingi ni Kalinga Prab na wag lagi-laging binibidyo si Beyonce or ang pamilya nito, dahil alam mo yon, gusto ni Kalinga Prab na mamuhay sila ng normal. Yung wala silang alalahaning bisita sa araw na yon, yung sila-sila lamang, yung ma-enjoy nila yung bahay nila, yung lahat-lahat, 'di ba? Yung magkaroon sila ng sariling space, ganun ganyan. Dahil lately nga nung mga nakaraan din, na-issue kasi itong hindi man totally like malaking issue, dahil sa upload ni Maria nagkaroon ng konting ingay ang mga fans at iba't ibang komento din dahil sa pag-upload niya na si Beyonce tulog, tapos ginanon niya yung mata, so hindi masyadong nagustuhan ng mga fans na ng EDC yon. Pero okay lang yon. For sure si Marian ay she learned her lesson na, 'di ba? And yun lang yung pakiusap ni Kalinga Prab, na wag lagi-laging ibibideo si Beyonce or ang pamilya niya, and i-preserve daw kamo ang bahay din ni Beyonce. Well, syempre, naintindihan ko si Kalinga Prab sa part na yon, dahil tuloy-tuloy naman kasi ang EDC pa. So, kailangan na tirhan din naman nila si Kalinga Prab ng mga pwedeng may update sa susunod na episode. Okay, anyways. Well, I guess, alam niyo na, gets niyo na kung anong ibig sabihin ni Kalinga Prab. And sa mga EDC fans, sigurado ako na naintindihan niyo si Kalinga Prab sa gusto niyang mangyari. So dito, Beyonce, dapat bang di na mag-live sa TikTok? Para sa akin, wala namang problema totally. Kasi sobrang bihira lang naman gawin ni Beyonce yun. And nung mga ilang live na andun din ako, actually silent viewer lang, nagpapa-shoutout din ako. Mostly doon naka-off cam, 'di ba? May mga kasama siya, mga kaibigan or kaklase ba 'yon. Anyways, hindi siya nagpapakita at iba naman ang atake nila doon. Dahil ano lang naman 'yon. Kumbaga, shoutout lang. And konting-konti lang din ang mga viewers doon ni Beyonce, wala sa 1/4 dito sa YT. So, konting ano lang bang update or konting kamustahan doon sa TikTok. And then one time nag-live si Miko and kasama niya si Beyonce, pero hindi totally nagpakita si Beyonce. At sabi nga nila, nagpaalam naman sila kay Kalinga Prab na magla-live sila sa TikTok. So walang problema doon. 'Di ba? So ayun, and then last live is itong yung naka-uniform siya diyan ng blue. So yun lang. And then, lang talaga, short live lang talaga ang lagi-lagi namang nangyayari dyan sa TikTok ni Beyonce. Matagal na yung 30 minutes actually. So, sobrang bihira lang yun mangyari. So, pagbigyan nyo na, para naman maging din siya. Yung, alam mo yon, yung magiging din siya sa mga fans niya, magiging open. Magiging open. Ayun, para sa akin, okay lang sa akin yun. Kasi, alam naman siguro ni Beyonce yung pwede at hindi pwede. At, na-open na rin niya ni Kalinga Prab sa lahat ng mga Kalingap Angels na, hindi naman sila pinagbabawalan totally sa pagti-TikTok. Pero, dapat lilimitahan lang at bihira lang. And actually, yes, si Beyonce naman is bihira lang din talaga yan siya makapag-upload. And nung mga nakarang buwan nga halos wala na. Dahil alam naman natin kung gaano din siya
na busy. And then after the celebration, doon na ang sunod-sunod niyang pagti-TikTok live, kamustahan. And then tamang chika-chika lang, walang masyado or hindi big deal yun, guys. So para sa akin, walang problema. Pagdating sa para masabik yung fans, sa mga EDC fans naman, lagi naman silang sabik kay Beyonce talaga dahil sa TikTok naman ni Beyonce, iba naman yung usapan nila doon. Iba kaysa serye ng EDC, 'di ba? Mostly naman kasi sa serye ng EDC, ang tinututukan is kung anong update na sa love life nilang dalawa ni Kalinga Pido, kung anong progress, kung ano ng level sila ngayon, ganyan. Yung kay Kalinga Prab naman, ang concern din naman niya is privacy matter. Yung privacy na ni Beyonce o ng pamilya niya medyo na nakukonsume ng laging andoon na nagvi-video kung sino man dyan. Alam niyo na yan, bahala na kayong mag-isip kung sino man, basta meron. Pero sigurado din ako na alam din niya yung limitasyon niya. Lately lang siguro na sobrang ang dami kasing naging bisita, mga kaibigan din ni Beyonce, ganun. May konti silang banding-banding. Siguro wala pang pasukan, kasama si Marian, kasama yung iba pang mga kaibigan ni Beyonce. And para sa akin, wala talagang problema sa bagay na yun, guys. So itong pagti-TikTok ni Beyonce, wag nyo nang problemahin yan dahil konting-konting oras lang ang nilalaan niya sa TikTok and bihirang-bihira lang talaga. Kaya para sa akin, hindi yan problema. Alam ni Beyonce kung anong pwedeng gawin at hindi pwede. Hindi dapat alalahanin ang bagay na ito. Ang pakiusap lang ni Kalinga Prab na wag araw-arawin ang pamilya ni Beyonce, i-preserve. Syempre, konting konsiderasyon naman sa kanilang pamilya, sa kanyang pamilya or kay Beyonce dahil daw, syempre, beneficiary niya si Beyonce. Ang pamilya ni Beyonce talaga hindi yan walang sasabihin na hindi pwede, bawal. Ang niyan, ang gagawin niya, sige lang, pero si Kalinga Prab na mismo ang iniisip niya na konting konsiderasyon. Pero wala namang kinalaman ang pagti-TikTok dyan ni Beyonce. Kasi bihirang-bihira lang yan mag-update. Lately lang, pero hindi nagpakita. Nagpakita, pero konting-konting oras lang. Ganon lang yon, kaya wag masyadong mag-alala. Okay na okay. Sabik pa rin ang mga fans. Actually, gusto na natin kung anong mangyayari sa susunod na episode, 'di ba? Kasi isang linggo na rin ang nakalipas simula nung big celebration ni Beyonce. So, we are excited sa kung anong mga mangyayari sa mga susunod na episode. So, yon lang. Salamat po.